So, Sir, yes po, baka may katanungan po, sir. wala po sir. Okay, thank you. Yan, wala. So, katulad po niyan ha, uulin na natin. Isa sa mga trabaho ng ating safety officer, o trabaho, not only the safety officer, even the supervisors. Okay? Napaka-importante na yung proactive approach natin, yung pag-inspect, nandyan. Pinakamasakit po kasi sa atin po, lalo-lalo na kapag nag-inspect tayo, without the support of our colleagues. Masakit po ba yon? Yes. Bakit? Kasi they don't know how we promote the safety, tapos tayo lang ang proactive. Eh ang tanong, proactive din po ba tayo being safety officer? Okay? Kaya nga po, ang lagi ko sinasabi, kapag pupunta tayo sa gera, alamin natin kung anong gera ang pupuntahan natin. Makapag-ready tayo ng mga inspection checklist, promoting natin po, paano ba natin po gagawin yung promotion. Sample natin, may lockout, tag-out system po pala tayong i-inspectin. Tignan natin, ano yung makakatulong sa lockout, tag-out system po natin. We need to call out also our technical person. Sir, nandiyan po ang ating mga engineer. Sir, samahan nyo kami. Sir, may schedule tayo. Di ba? Ano lagi natin sinasabi? We need to stick in our schedule. Napaka-importante na ang schedule natin, nag-i-stick tayo dito sa ganong schedule natin. Kapag meron tayong Thursday walkthrough, go. Huwag na tayo maging Pilipino, Filipino time. Alam nyo na may Filipino time, di ba? Sir, pasensya na, na-late ako. Sir, natin? Madalas po yan. Di ba? Mapapaano ka lang. If you are professional safety officer, if you are professional supervisor, okay, you know what is a time management effort sa ating lugar gawaan. Right? Kasi bakit? Hindi lang ikaw lang naman po ang may mahalagang oras. Right? Yung mga kasama natin, mahalaga rin po ang oras ng mga yan. So, kailangan, lang natin, maging tayo, professional po tayo sa mga ganun po natin. Okay? Ano pa? Kung sakali, di ba sir, hindi sumasama si top management, provide a memo. O, every Thursday, every Friday, every ganitong oras, meron tayong walkthrough. So, ini-invite natin. Sa toolbox meeting, hindi naman kailangan po ang ating letter o memo ay English. You can create a memo kahit Tagalog to call out our team. Right? Wala naman po sa batas na dapat yung mga memo ay English o natin. Ang kailangan lang natin, okay, maparating sa top management natin. No, yung support. At maparating natin sa ating team yung ating pong guidelines requirements. Okay? Para diyan. So, during our walkthrough, trabaho natin, kapag may mga nakita tayong mga ganitong natin, immediately. Katulad nga na sinabi natin, if ito ay IDLH, you need to call immediately, arrange that with your supervisors. Right? Ano pa? Sample natin. Kapag nag-inspection tayo, mapag-usapan, ano ba kailangan? Right? Di ba? Sir, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Right? Sample natin, si basic toolbox meeting, baka kailangan nyo ng megaphone. Just tell to your top management, sir, kailangan natin ng megaphone para mas naririnig tayo. O mas kailangan natin ng mic o anything. Just like that. Di ba? It's a simple advice. Tandaan natin napakalawak kasi ng trabaho natin. Lagi ko nga sinasabi, isa sa trabaho ng safety is act as advisory capacity pertaining to safety and health. You need to act as advisory. So, if nakikita natin na may mga ganitong factors, advise natin si top management. Kaya nga naandyan yung support. Kaya nga naandyan yung support ng ating ng ating team. Okay? From the top management to the bottom positions, wag natin kakalimutan. Bakit? Kasi hindi lang naman po tayo ang nagpapatakbo nito. Tandaan natin, hindi lang tayo ang nagpapatakbo ng safety and health. Okay? All of us, no, sa team natin, naandyan po. Kasama po sila sa mga dapat, even the workers natin, right? Puntahan natin, sir, nag-inspection kami. Okay? Yung work areas namin, ganito. Yung namin, ganito.
Yung excavations namin, ganito. Ah, okay. Di ba? Mas magiging mas maayos. Di ba? Mas magiging, ano, mas magiging unified natin po. Di ba? Ngayon may concern. Sir, may concern kami sa excavations. Hindi mo alam kung ano sasabihin mo, hindi mo alam may advice. Sabi mo, sir, give me 5 minutes or 10 minutes, I will review our OSH program. Sir, I will review yung OSH standard natin para dyan sa excavation. Pwede mo ba akong bigyan ng 10 minutes? Baka magkamali po kasi ko ng advice. Baka imbis na 1.5, 2 meters po pala ang requirements for distance doon sa excavation. Imbis na naka 45 degrees, dapat ganito lang po pala, 35 o etc. It's like that. You need to, ano natin. Kaya nga tayo may mga programa. Even the method statement o ano natin. Kaya huwag tayong mahiya. Okay? Sometimes kasi, di ba, na being safety, baka mamaya may mga dapat tayong i-review. Ano gagawin natin sa susunod? Yung isang question na yun, baka mamaya mangyari question din sa susunod na araw. Nasagot mo na. Okay? Sa pag-transfer natin o paglipat natin ng project, may kasagutan ka na sa katanungan ng nakaraan. Right? Yan yung mga sample natin. O tinanong, sir, construction machineries. Tinanong ka, Jeff, ilan na yung construction machineries mo sa site? Sir, pasensya na, wala po akong details dito. I will send you later, sir, after meeting or after this. Di ba? Check mo, monitoring ng ledger natin, tanong mo yung involvement ng safety officer. If you have a safety officer dyan, bro, ilan na ba yung machineries natin? Sir, kompleto po ba yung ano natin, yung mga NC2? O kompleto ba yung mga certificate natin, third party, etc.? Right? Sino ba yung dapat natin follow up? We call that time management. Right? Kaya nga hindi natin minsan, intindihin natin, not all safety officer, kabisado natin o ano natin. Kasi bakit? May mga safety officer tayo, even may mga supervisor tayo, iba yung background. Right? Example, may mga safety officer na galing sa architectural tapos ililipat mo sa GenCon. Medyo mas malawak yung responsibility. Right? May GenCon naman, kunyari galing siya sa construction, ililipat mo siya sa architectural o ganitong activities na hindi niya pa kabisado. That's why continuous learning. Kaya nga po lagi natin sinasabi, safety officers o safety are continuous learning natin. Okay? Kasi may mga other involvement po tayo ng grupo na hindi sila marunong sa construction machineries. Intindi natin po yun. Okay? Kaya nga po continuous learning. So, katulad mo sa mga technical person natin, kahit mga engineer natin, may mga hindi po sila alam tungkol sa technical aspect. Kasi hindi naman nila porte yun. We call that porte. Right? Ganun din po sa safety officer. Kunyari, si Sir Patrick, paikot-ikutin mo ng tanong niya sa ganitong safety system, kabisado niya kasi po, porte niya yun. Nagkakaintindihan, kaya kailangan continuous natin. We need to help is sample. Sir, may tanong ako sa welfare facilities. Diba? Sir, ganito kasi welfare facilities natin, tama po ba? Ito yung distance getting ganito. Di tanong natin, sige po sir, puntahan natin. O, kung may mga advice po ako, paki-take down note for improvement. Right? Ano nangyayari nga pag welfare facilities ang ano natin, iba yung tirahan ng workers, iba ang tirahan ng staff. Pansinin nyo. Diba? Pag staff po ang maganda. Pag worker, parang kambing lang. Kulungan ng kambing. Pansinin nyo. Yero, nakatagpi, higaan, pinolik, etc. Yun yung mga sample. Dapat welfare, kaya nga welfare facility. You need to also to explain to you, kasi hindi, for improvement, ganyan, okay. Sabi, totoo nga po, bakit daw po ganun? Because of what? Sistema. Right? Totoo. Bakit sistema? Bakit for them? Kasi hindi. Dapat prioritize natin yung staff kasi mas mahirap mag-hire ng staff kaysa sa worker. Hindi po ganun. Okay? Kasi bakit? We promoting safety and health. Lagi nga sinasabi sa akin yan. And I explain to our colleagues. In my position, I'm just only advising. In the position of safety officer, in my position okay, sa other po, is act
doon na doon sa site. Okay? And monitoring. Kaya tulad yan. O, sige, sample na rin natin. May mga firefighting equipment tayo. Right? Paano natin mini-maintenance? Paano natin chine-check? Right? Hindi pwedeng workers po ang i-assign natin. Di ba? Competent person. Tayo, paano natin matututunan yun? Di ba, atin tayo ng mga training, basic awareness, paano ba ito chine-check, paano ba ito mini-maintenance, like sprinkler, paano ba natin ito dapat, paano ba magko-communicate sa BFP about this? Isa learning, continuous learning. Trabaho po ba ng isang safety officer yan? Trabaho rin po ng isang safety officer yan. Kaya nga po ano natin, communication-wise. Right? Sample, sir, may PCO naman kami, pero may chemical safety awareness ka rin po ba dapat? Awareness? Yes. As part of globally harmonized system, as part of your SDS, kabisado ba natin yan? Hindi. Ano gagawin natin? I-educate natin yung ibang tao. Katulad ni warehouseman. Right? Katulad ni supervisor, katulad ni safety officer. Hindi porkit mababa, ito nga lagi yung sinasabi, porkit mababa ang ng position, oy, subcontractor ka lang, dapat yan. Hindi po. We need to act as a team. Right? Kailangan mag-act tayo kasi nga marami sa totoo lang marami nang magagaling sa ating lugar gawaan. Marami na pong magagaling. Diba? Huwag na natin dagdagan. Lahat kasi ng magagaling na nakita ko, veterano na. Okay? So, ano lang natin, we need to promote. Katulad nga na pinopromote natin, safety and health. Promoting. Okay? So, pumunta tayo sa chemical. Pag may chemical, dapat may mga MRF kayo, may mga waste disposal kayo, etc. Ano ang tawag dyan? Kailangan naka-planning. Saan po ang waste disposal? Saan ang MRF? Saan yung ganito? Okay? Planning po. You just, what? To recommend to your top management. Hindi Saan ang basurahan natin? Hindi. Lahat na nakikita mo sa paligid, basurahan yan. Nakita mo yung workers barracks, mukha na rin basurahan. Educate natin sila. Natin. Kaya nga sabi namin, continuous education are one of our objective natin ito. Okay? Uulitin natin, we need immediately correct. Okay? Possible yung mga conditions changing during inspections, during our walkthrough, during our OSH committee. Ito pa, sa OSH committee natin, kapag umaattend po tayo, please take down note and review. Kasi yung commitment, right? Nandiyan lang naman tayo, advice natin sa management na, sir, nag-meeting kami, katulad ng ganito, dapat maayos natin to eliminate the penalty. Bakit tayo umarap? Sa palagay nyo po ba, in our part, commit ka ng commit, sir, tapusin namin to, pero ilang beses tayo nagmi-meeting. Puro ganun ang issue. Sa palagay nyo, magandang pakinggan o maayos na tingnan? Hindi. Right? Yun yung mga sample natin. As a part of being professional po natin, yung commitment natin, dapat na andyan po. Okay? At wag niyong kakalimutan, napakasarap po yung tinatawag na technical aspect po sa communications natin sa ating mga manggagawa ay nandyan. Yung technical aspect ng communications natin ay napakalawak. Okay? Bakit ko sinasabing napakalawak po? Okay? Paano mo susolve yung isang problema? Doon po sa isang problema, may problema, hindi naman natin na correct. Okay? We need to solve the problem. We need to communicate the problem, and in that way, masasabi natin na ang programa natin ay mas mabisa because of what? We creating, okay, our team o our communications na maayos. Okay? Kasi ang hirap po, lalo-lalo na sa ating lugar gawaan na, ito, ganitong simpleng hindi na pag-uusapan. Yung simpleng direktiba natin, hindi na ko-communicate. Tingnan natin. Baka hindi lang po top management ang may programa, may problema sa ating pong executions. Baka yung team. And also, okay, huwag tayo mapagod. Right? Yung iba kasi, like me, okay,
Nakakapagod din naman talaga po talaga. Sa totoo lang na, sir, lagi ko sinasabi yan sa team namin, lagi ko ina-advise yan sa team namin. Ano nangyayari? Sir, hindi naman pinapansin. Bakit hindi pinapansin? Sir, ewan ko po ba, baka parang may problema po sa management. Just talk to your top management. Okay? Yan. Huwag tayong mahiya. Ano sabi? Huwag mahiyang magtanong kung may right mid ba dito. Okay? And dapat ang sagot, BDO. Ano sabi? We find ways. Oh, yeah. We find ways. Okay? Yan po. Kakaintindihan? Yes, sir. Maraming po Pero salamat dapat, sir, sa iyan. Thank you clear po. clear